So sige po, atin pong buksan na ang ating Biblia sa Ephesians chapter 5, verses 25 to 30. Ephesians 5, 25 to 30. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself, for no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. Pagpalain po nawa ng Panginoon ang pagkakabasa at ang mga pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Love in marriage. Brothers and sisters, still part of our February short series on love. This morning we shall be talking about a very important topic, marriage. And if there is one truth that must be clear to us right from the beginning, it is this: marriage is not a human invention. Hindi po siya basta isang social construct lamang, gaya ng gustong palabasin ng iba. Our belief, according to the Bible, is that marriage is God's beautiful design. Kaya hindi po maaari na magbigay tayo ng sarili natin pakahulugan kung ano ito, hindi ito bukas para sa opinyon ng sino man, sapagkat ito ay disenyo ng Diyos, galing sa Diyos. From the very beginning in Eden, God created marriage as a sacred union between one man and one woman, meant to reflect His glory and goodness. Now, this union is so sacred that it is a promise which matters deeply to God. May pakialam ang Diyos dito, importante sa Diyos ang bawat isang pinag-iisang dibdib. And so it matters to God. And also, it carries lasting meaning. That is why in weddings, this truth is often part of our introduction. Sinasabi po natin yan. Nililinaw po natin. Sa pagsisimula pa lamang ng bawat pagkakasal, tinitiyak kong nasa unang bahagi yon ng aking mga pagbabanggit sa tuwing ako ay magkakasal. Ano po yung nililinaw natin? Itong bahaging ito, marriage is a holy covenant established by God and is not to be entered into lightly or casually, but reverently, thoughtfully, and with full commitment. Bakit natin tinitiyak na bahagi yan ng ating mga pagkakasal? Ganito po kasi natin gustong seryosohin ng sino mang mag-iisang dibdib ang marriage.
Hence, once again, it should not be entered into flippantly. The Apostle Paul reminds us in Ephesians 5 that marriage is more than mere companionship. Hindi ka nag-aasawa dahil nalulungkot ka at nag-iisa ka. Hindi. O gusto mo nang kasama. Again, marriage is more than mere companionship or partnership. Di ba sa larangan ng politics, madalas yan? Kung ikaw ay politician from the north, kailangan ang mapangasawa mo ay from somewhere in the south. Kung hindi man artista. Amen? Yun yung mga tinitiyak ng mga nasa politics. Pero hindi po ito simpleng partnership. It is a living picture, a parable of Christ's love for His church. May kinakatawan pala. Ganun dapat nating pag-ingatan ang marriage kasi may kinakatawan pala ito. Ang marriage pala hindi tungkol sa atin. Ito pala ay tungkol at naglalarawan sa kaugnayan ni Christ sa kanyang iglesia, sa kanyang church. Marriage is a covenant rooted in love. Not in the passing and changing emotions of worldly romance, but in the steadfast, determined, self-giving love modeled by our Lord Jesus Christ. Amen? Ilang beses tayo nakakita ng mga proposals, lalo na sa mundo ng mga celebrities. Napakabongga, napakagastos, para lang mauwi sa isang malaking kabiguan. Kaya natin sinabi, again, that it is not rooted in the passing and changing emotions of worldly romance. Kundi saan? In the steadfast, determined, self-giving love modeled by our Lord Jesus Christ. As you yourselves have probably noticed, marriage is where love becomes real and at the same time practical. Nasusubok po ito hindi lang sa mga malalaking okasyon, sa mga malalaking kaganapan o pangyayari. Nasusubok po ang marriage sa araw-araw na buhay. Sabi nga po, it is the little foxes that spoil the vines. Sa pagkainan halimbawa, pagkatapos mong paghirapan ng niluto mong ulam, na sa tingin mo'y masarap naman, wala ka man lang narinig na pasalamat o papuri. At kung purihin ka man, masarap daw yung nilaga, sinigang yung niluto mo. I'm telling you. At lalo namang malaking problema, kung mas nasasarapan ang asawa mo sa niluto ng kapitbahay mo. Kailan mauli magbibigay ng ulam si Mare? Masarap. I'm telling you, yan po yung mga hamon sa araw-araw na kung mag-accumulate ay nagiging isang malaki ng problema. Nasusubok din po ito sa loob ng sasakyan. Pag naliligaw na kayo, wala namang hawak na manubela, nagpapaypay na parang init na init. Kasi kanina pa sinabi na magtanong eh. Anong oras na? Late na tayo. Amen? Can you relate? Nakatutok yung kurot eh. Amen? Mahirap na. Bagal-bagalan daw ang pagmamaneho pagka ikaw'y nabibilis. Pagka ikaw'y naman naabagal ay bilisan daw. Sa kalalagay. Amen? Halos gusto mong sabihin, ikaw na dito, ikaw na magmaneho.
O sa simpleng usapan po kung sino maghuhugas ng pinggan, amen? Halos gustong magmakaawa nung mangkok. Dahil para matanggal ang dumi, bababaran mo na dahil tumigas na. Dahil nagtitikisan kung sino ang maghuhugas ng pinggan. Minsan po, pati sa remote control, pag-aawayan kung sino ang nasa authority na magpapasya kung ano panonoorin sa television. Amen? I hope na hindi nito ma-discourage yung mga mag-aasawa pa lang. Sa halip ay ating makita na ito'y napakahalaga pala at seryosong usapin. Hindi ito bahay-bahayan. Amen? Kamakailan lang, nag-uusap kami ni Carlo dito sa likod, pinag-uusapan namin yung progreso ng ating building project. Sabi ko, Carlo, bakit parang haggard ka? Hindi po. Ayos naman po ako. Pero I would suppose, pwede akong mali, pero I would suppose na dama niya na kasi yung mga responsibilities. Hindi lang sa kanyang pamilya, kundi maging sa kailangan niyang he has to earn on his own. Amen? Na hindi pala pwedeng kahit manood ka ng TV, patuloy na masustinahan ang mga pangangailangan mo, na kailangan pa lang siya na mismo ang maghahanap ng project para sustina, hindi lang sa pagbubuntis ng kanyang asawa, kundi ang malamang-lamang ay cesarean dahil sa condition ni Maria Erica May. So yung kaseryosohan ng buhay may asawa. Pero nagsisimula po yan sa maliliit na mga bagay. Yun nga lang, simpleng aircon amen? Kung makapagsasalita lang ang aircon, ano ba? Ano? Yung isa gusto malamig, yung isa gusto mainit. Saan mo lalagay? Patay na lang, amen? At syempre po, hindi mo mawala yung classic na toothpaste story. Yung isa gusto mula sa dulo, pipigain para maayos. Yung isa naman ang gusto sa gitna para mabilis. Doon lang. At pagka po yan araw-araw na ninyong pinagtatalunan, yung maliit, yung little foxes, ay unti-unting lumalaki. Amen? O yung seat ng toilet. Sabi ng itaas sabi ng iangat, ang panghi-panghi. Boys, brothers, may mata naman kayo, i-shoot nyo naman. Amen? At kung sakaling may naligaw, punasan nyo naman, may tissue naman dyan. Yun ay isang pagpapakita ng respeto. Paano ka ba umiihi? Kumakanta ka ng nakatingala? Ayan, Stevie Wonder? Respeto yun. Ganyan mga kapatid sinusubok ang pag-ibig. Sa maliliit na bagay na minsan nakakatawa po, pero doon lumalabas ang tunay na pagpapainuhod, ang tunay na pangunawa, at ang tunay na pagmamahalan. This is the beauty of marriage, brothers and sisters. It is both holy and ordinary. It teaches us patience, it teaches us humility, forgiveness, and joy. Marriage is God's classroom for shaping our hearts, reminding us that true love is not about convenience, but about commitment. Not about feelings alone, but about faithfulness. Sa pagdaan ng panahon, ako na magsasabi sa iyo, hindi ka na kasing eager at hindi na kasing tindi yung nararamdaman mo kesa noong nagsisimula kayo. Kaya hindi ubrang ibase ang pag-ibig sa nararamdaman lang. Yung nga marami tayong mga kabataan dito, lalo na yung mga nag-aaral pa, Ligel,
Halos hindi na makahintay si Nigel na makapunta sa eskwelahan. Bakit? Dahil nandoon si fill in the blanks. Gusto niya nang makita. Amen? Nandoon si Ma'am Precious. At saka Sir Eric. Amen? So, hindi dapat damdamin lang, mga kapatid. Sa totoo lang po, pag pinag-isip-isipan yung mabuti, kung pwede namang magpaubaya, senyalis po ng maturity yun eh. Pagka nagagawa mo ng hindi magalit agad, pagka hindi sang-ayon sa gusto mo, ang nangyayari, pagka nagagawa mo ng tanggapin, pagka itinutuwid ka at hindi ka nakakaramdam ng yabang, na ba't mo ako itinutuwid? Hindi ganun eh. Sign na po ng maturity yon. At pagka nagagawa mo ng magpasensya, kahit na sa tingin mo ikaw ang tama, may paglalim na po sa iyong buhay pananampalataya. Ano po ang sabi ng Philippians 2:3-4? Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. Minsan, sumisira tayo ng relasyon dahilan sa maliliit na mga bagay. Na mga 10 taon, 5 taon, mula ngayon wala lang palang kwenta. So maging mas malalim po nawa tayo ng pagtanaw, lalo na sa ating pakikipag-ugnay sa ating asawa. O pinag-uusapan yung damdamin. Unti-unti po kang nawawala yung damdamin ko Ano, solusyon? Lalo kang lalayo? Hindi. Ba't hindi ka magsimula doon sa pag-iisip na kung may Diyos, regalo ito ng Diyos. At niregalo ito ng Diyos para sa isang partikular na purpose. Para ako'y maging mapanalanginin. Amen? Amen? So, Panginoon, kunin mo na. O, di madasaling ka. Amen? Biro lang po. Bakit hindi mo isipin, bakit siya mahalaga sa'yo? Bakit hindi ko dun magsimula? Nagagawa ba natin yon on a regular basis? Ano ako kung wala siya? How about that? Araw-araw. At dun mo ma-appreciate. Kasi masyadong minsan parang nagiging common. Masyadong may assumption tayo, araw-araw naman paggising ko, andyan, naghihilik, nakanganga. Pero come to think of it, ano kaya ako kung wala siya? How about that? Kung medyo nga'y bumababa na yung level ng iyong pagpapahalaga sa iniregalo sa iyo ng Diyos. So while marriage is tested in the little things, Paul reminds us that it is never just about the little things. In our text, he shows us that marriage points to something far greater. The love of Christ for His church. Verse 25, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Dito po, mga kapatid, pinapakita ni Paul ang pinakamataas na pamantayan ng pag-ibig sa mag-asawa. Ang root word po ng salitang pag-ibig dito sa Greek ay agapao, na ang ibig sabihin ay sinasadyang pag-ibig, a deliberate kind of love. Isa po pala itong pagpapasya. Hindi puro emosyon. Nagpapasya ka. I-contextualize mo lang doon sa love your enemies. Alam mo nang isa tong pagpapasya, isa tong desisyon Dahil kung ang susundin mo, yung nararamdaman mo, gusto mong, kung masasaktan ko lang tong taong ito, galit ako sa kanya.
So ang pinag-uusapan po nating uri ng pag-ibig dito ay pag-ibig na ipinasya, a deliberate kind of love. Hindi po ito yung basta, gaya po noong funny, familiar, forgotten feelings ni Tom Jones. Hindi po yun ang ating pinag-uusapan. Yung masyadong deeply emotional, pero pwede rin palang makalimutan pagdaan ng panahon. Kaya sabi niya, funny, familiar, forgotten feelings. Hindi po yun ang ating pinag-uusapan. Bukod dito, itong pinag-uusapan natin ay isa ring uri ng pag-ibig na mahandang magsakripisyo. Ito po mismo ang salitang ginamit para ilarawan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ginamit din po ni Paul ang salitang ito sa yung agapao, ginamit sa present, sa kanyang present imperative form. Kaya yung agapao ay naging agapate. Na ang ibig sabihin, ano yung agapao? Deliberate kind of love. Pero hindi doon natapos. Hindi root word na agapao ang ginamit, kundi agapate. Na ang ibig sabihin, dapat itong klase ng pag-ibig na ito ay tuloy-tuloy. Walang patid. Kumbaga, keep on loving. Keep on forgiving. Keep on sacrificing. Amen. Hindi mo isusuko. You keep on. Hindi ito isang beses lang nagagawin. Kundi araw-araw na utos. Saan galing yung utos? Present imperative form. Utos, imperative. Hindi ito descriptive. Ito ay imperative. Inuutusan tayo ng banal na kasulatan na magmahal ng walang tigil, magmahal ng walang sawa, magmahal ng walang pagod, magmahal ng wagas, araw-araw. Pastor, ang hirap naman. Kaya kailangan mong araw-araw din na bumalik sa trono ng biyaya. Ang hirap mong mahalin, Panginoon. Kailangan ko ang biyaya mo para kayanin ko ang sa sarili ko'y imposible. Amen. My. Hiwalay po sa grasya ng Panginoon. Babalik lang tayo sa ating selfishness. Hiwalay sa grasya ng Panginoon. Babalik lang tayo sa ating self-centeredness. Now, in light of this, the husband's headship, babalik kami context sa verse 23, tinutukoy na ang pangulo ng sambahayan, ang pangulo ng asawang babae in particular ay ang lalaki. So in light of this, the husband's headship therefore is not selfish or domineering. Oh, ako ang ulo ng tahanan. Sumunod ka sa akin. Ilarawan na po natin kung anong klaseng pag-ibig to eh. Kaya hindi ito yung pag-ibig na nang-oombag. Please lang. Sabi nga ng mga magulang, ako magulang, puro babae anak ko. Mahal namin yung aming mga anak. Kung sasaktan mo rin lang balik mo na. Amen? So it is not selfish. It is not domineering. Instead, it is cruciform or shaped by the cross. Ang itsura ng pag-ibig na ito ay sumasalamin sa kung anong klaseng pag-ibig ang naipakita doon sa cross. It is leadership that sacrifices for the good of the beloved. The phrase, gave himself for it or gave himself up. Ano sabi? Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Now that phrase points directly to Calvary, where Christ bore the wrath of God in our place. Hindi mo iisipin na ang asawa mong babae ay siyang masasaktan, siyang mahihirapan. Hanggat kaya mo, ikaw ang sasalunon.
Maya-maya, gagawin tayo doon sa submission ng babae. Gagawin tayo doon sa respect ng babae. Kanino ka madadali ang irespeto? Sino yung madadali ang kang mag-submit? Hindi ba sa asawang alam mong binibigay ang lahat para sa'yo? Kaya nagko-complement yung dalawa na yun. Ang hirap igalang nung isang asawang wala lang. Walang pakialam. Di ba minsan naririnig natin, well at least sa mga movies, ako na lang lahat. Pagod na ako. Wag po. Pag naririnig mo yan sa asawa mo, medyo baka nasa ibang channel ka. Amen, Sister Rosel? Parang tuwang-tuwa, Sister Rosel, ano? Parang, sige po, tuloy nyo yan. Amen. May araw ka rin. Amen, Sister Rosel? May mensahe ding nakalaan para sa inyo. Praise God. Enjoyin mo na ngayon. True love, therefore, is costly. Bigay lahat. Simot kung simot. Mga asawang lalaki, bigay po ba lahat? Saan nagsisimula yun? Doon sa determinasyon na wala na akong iibigin, siya lang. Siya ngayon, siya noon, siya bukas. Amen? Hayaan mo na yung noon. Past is past. Amen, Sister Mitch? Nakaraan na yun eh. Siya ngayon, siya bukas, at magpakailanman. Amen? Oh, praise be to God. It is costly. It is redemptive. Yan ang ginawa ni Christ eh. Yun yung nakita mo sa cross eh. And it is covenantal. Marriage is not just a contract that says, I'll do my part if you do yours. No. Brothers and sisters, it is a covenant that says, I am bound to you even when it costs me. Nakatali na ako sa iyo. Kamatayan lang ang pwedeng maghiwalay sa atin. Sa realidad ng buhay, mga kapatid, kailangan laging sinasariwa ito. Dahil sa realidad ng buhay, ang daming papasok na hahamon sa iyong determinasyon na ako'y nakatali sa iyo. Amen? Pag-ibig ko'y nakatali na kay sakit ng sinapit ko. Alam ni Sister Evelyn, amen? Hindi alam ng mga young people. Kasi medyo matanda na po yung awit na yun. Naalala niyo yung kwento ko sa inyo? Ang kauna-unahan kong dalo ng funeral, umiiyak ng napakalakas ang babae habang nakasunod sa karo. At yung lalaki, ang nirequest niyang aawitin sa libing niya ay yung simulat sa pool, mahal kita, nalalaman mo, lalong walang-wala sa loob ko, naiwan. Sa mura kong gura, nagtatanong ko sa nanay ko, ano pa nangyayari? Ang nanay ko, alam nun ang lahat ng kwento. Anak, ganito yan. Mahaba naman ang ating paglalakad. Praise be to God. Sabi natin, mga kapatid, ito ay covenantal. Dahil ganyan po, inibig ng ating Panginoon ang kanyang church. He did not wait for us to be perfect. Amen? Ulitin ko yun. He did not wait for us to be perfect before He gave Himself. But He loved us while we were still what? Sinners. Hindi siya naghintay na matupad muna natin ang ilang kondisyon. Hindi siya naghintay na linisin muna natin, ayusin muna natin ang ating sarili. Hindi siya naghintay na patunayan muna natin ang ating halaga sa Kanya bago niya ibinigay ang Kanyang sarili. Sa halip, minahan niya tayo sa panahong tayo'y gibang-giba.
Minahal niya tayo nang tayo bagsak na bagsak. Minahal niya tayo nung tayo'y makasalanan pa. Minahal niya tayo nung tayo'y suwail pa. Minahal niya tayo nung tayo hindi karapat-dapat pa. Yan yung panahong minahal niya tayo. At ang sabi ng Panginoon, ganyan nyo rin mamahalin ang inyong asawa. Amen? Ang marriage po, brothers and sisters, ay isang entablado Entablado kung saan dapat natutunghayan ang kasaganaan ng mga biyaya ng Diyos. It's a theater of grace, where husbands' ongoing sacrificial love mirrors the Savior's redeeming work. Kaya kung lilimutin natin, ang tungkulin po natin na salaminin ang pag-ibig ni Kristo sa kanyang church, ay nagkakasala po tayo. Bakit? Nami-misrepresent po natin si Christ, lalo na sa nakapanood na mundo, unbelieving world. Pero kung magagawa naman po nating isabuhay ito, para na nating naipakita sa lahat po ng tao ang lalim ng pag-ibig ni Kristo. Amen? Yung parang sinasabi sa Peter, na kahit sa ating pamumuhay ay para nang nangungusap ang salita ng Diyos. Gospel po yun Amen? Ang buhay pala natin ay pwedeng lumaraw, sumalamin sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So bukod sa pagangaral ng ebanghelyo, mamuhay ang bawat mag-aasawa alinsunod sa ebanghelyo. So husbands, tanungin po natin ang ating mga sarili. Minamahal po ba natin ang ating asawa sa paraang mas madali para sa kanila ang magtiwala sa atin? Amen? Minsan, pag gumawa ka ng matuwid na bagay, yung asawa mong babae nagugulat pa. Ano nakain mo? Ganon kadalam. Amen? Mahal na mahal kita. Ano kasunod? Di nga. May kailangan ka, no? Sana po hindi gayon. Madali po ba para sa ating asawa na magtiwala sa atin? Huwag nang sumagot. Nawa po, magawa nating maipakita ang ating pagmamahal sa pamamagitan po ng maingat, halimbawa na pakikinig. Alam po ninyo, kung si Kai Soto ay nasa Japan League ngayon, Basketball League, madalas akong nanonood noon. Minsan yung asawa ko, namamalansya habang ako'y nanonood. Ang hirap noon. Dahil hindi naman siya namamalansya, tahimik lang Alam mo ba, ganyan-ganyan. Ako naman, yes! Ang ginagawa ko, pinopost ko muna. Kasi, kwento mo na muna lahat. Huwag mong pagbibigyan dahil walang katapusan. May panahon ka ba makinig sa iyong asawa? Bakit dati? Inaabot kayo, Riley, ng madaling araw. Sabi kasi sa akin ni Riley, Sir, hindi pa po ako nakaka-experience niyang love. Sabi ko, pangako ko sa iyo, bago ka makatapos sa GCA, mararanasan mo ang pag-ibig. Ang pag-ibig ni Pastor Eric. Tapon na kaya natin yung ating ang daming dagdag. Nananalangin kasama ng iyong asawa. Ginagawa mo ba yan? Mahirap malimutan at mahirap maging unfaithful sa asawang kasama mo palaging nananalangin. Amen? Mga kababaihan, mananalangin tayo mamaya. Teka muna, hindi! Mananalangin tayo. Pero totoo po yun. Huwag nating kalilimutan, manalangin, magkasama palagi. Nagbabahagi ng responsibility. Naguhugas ng pinggan, nagtitiklop ng labada. O kaya na may nanunood ng palabas na sa totoo lang, hindi mo gusto. Pero dahil gusto mo,
O dahil mahalaga siya at gusto mo, kasiyahan mo na makitang masaya siya, gugustuhin mo na rin. Amen? Dahil normally magkaiba ang interest ng mga kalalakihan sa kababaihan. Pero sige, dahil masaya ako na masaya ka. Amen? Ano sabi? Gusto ko, happy ka. Ang tunay po na pag-ibig ay makikita sa maliliit, ngunit tuloy-tuloy na gawain ng I want to serve you. Mahal kita. At pagka ito ay araw-araw, tuloy-tuloy, regular mong ginagawa, then magiging madali na para sa iyong asawa ang magtiwala. Di ba doon ako nagsimula kanina? Madali ba para sa iyong asawa ang magtiwala sa iyo? Gawin mong madali para sa kanya ang magtiwala sa iyo. Ibigin ninyo ang inyong mga asawa. Hindi po sinabing ibigin ninyo ang inyong kotse o ang inyong barkada ng higit sa inyong asawa. O trabaho kaya. Hindi po. Pagka mas marami ka pang oras sa mga bagay na yan kaysa sa iyong asawa, yan po ang simula ng problema. Magsama kayo ng barkada mo. Sa kotse ka na tumira. Alala ko yung may sinasakya kami ni Ma'am Tess na tricycle driver. O tatay, linggo-linggo nagmamaneho ka. Mahunta kasi ako sa mga tricycle driver, lalo na kung matanda eh. Linggo-linggo nagmamaneho ka, pang retiro na ako tatay, edad nyo Oh, mas mabuti na hong nasa labas. Bakit ho naman? Pagka ho nauwi ka ng bahay, gusto mong matulog, dadakdakan ka ng asawa mong bungangera. Mas mainam na ho ang nasa labas. Ang lungkot nun, amen? Na mula po sa sinabi ni Paul dito sa verse 25 na ang mga asawa ay dapat magmahal gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Ipinapakita naman po niya ngayon kung anong klaseng pag-ibig to. Hindi raw po ito mababaw. Hindi raw po ito puro damdamin lang. Ito ay pag-ibig na nagpapabanal. Sabi po ng ating verse, that He might sanctify her. Doon sa verse 26, that He might sanctify her, having cleansed her by washing of water with the Word. Ibig po sabihin, ang pag-ibig ni Kristo ay hindi lang pagtanggap sa ating kung sino tayo. Doon nagsimula, yes. Lapit ka sa Diyos, kahit sino ka pa, maging sino ka man, lapit ka. Pero hindi doon natatapos. Ang pag-ibig po na tinanggap ka kahit sino ka man ay pag-ibig din na nagnanais na mabago ka. Na nagnanais na maging banal ka. Ang layunin po ng ating Panginoon ay iharap ang iglesia na banal, maningning at walang dungis. Now in theology, this is the doctrine of union with Christ. His redeeming work not only justifies but also sanctifies. He unites us to Himself so that His holiness becomes ours. And His Spirit works in us to make us more like Him. Marriage, brothers and sisters, becomes a living parable of this truth. The husband's love should aim not only at comfort or provision, but at the spiritual good of his wife. Just as Christ's love purifies and builds up his bride. So husband's love must encourage his wife in holiness, nurture her faith, and point her to Christ. Nangyayari ba yan? Sa ating kaugnayan sa ating asawa? Dapat po muli, may hamon ako. Tanungin natin ang ating mga sarili. Nakakatulong ba ang aking pagmamahal para mas lalo pang lumago at lumapit ang aking asawa sa Panginoon? Nagbubulay-bulay kayo sabay sa salita ng Diyos. Pinag-uusapan nyo ang inyong pananampalataya. Ang asawang lalaki dapat po maingat na gumagabay sa kanyang asawa patungo kay Kristo, hindi palayo.
Ang pangit na larawan. Magkahawa kayo ng kamay, naglalakad sa dalampasigan, palayo kay Kristo. Romantiko, oo, pero hindi banal. Nakukuha ninyo mga kapatid? Hindi sapat na naibibigay mo kung ano magpapasaya sa Kanya. May mas mahalaga doon. Ang siya'y mas lumalim sa kanyang kaugnayan kay Kristo. Paano yon? Lalalim ka muna sa iyong kaugnayan kay Kristo. Paul then moves from Christ's sanctifying love to His nourishing and cherishing love. So ought men, 28 to 30 of Ephesians 5, so ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. For we are members of His body, of His flesh, and of His bones. Dito naman po, ipinapakita ni Paul ang pag-ibig sa asawa. Hindi tungkol po sa pagiging dominante, kundi tungkol sa maingat at malambing na pag-aaruga. Oh, mga kapatid, mga asawang lalaki, minsan ang pakiramdam natin nakakaalis ng pagiging macho, yung pagiging malambing. Wrong. Kung paano pong patuloy na inaalagaan, inaaruga, iniingatan ni Kristo ang kanyang iglesia. Gayon din po, tinatawag ang mga asawa na magbigay, magprotekta sa kanyang kabiyak. Inalagaan po ni Kristo ang kanyang iglesia. Bakit daw? Dahil ito daw ang kanyang sariling katawan. So, ibig sabihin, hindi maihiwalay si Kristo sa kanyang iglesia. Iisa na sila. Ang church ay nakikibahagi na po sa buhay na meron si Kristo. Nakikibahagi na po sa mga blessings na nanggagaling kay Kristo. At sa pagkakakilala ni Kristo, nagiging isa na lang sila. What belongs to Christ belongs to His church. Amen? Hindi ba ang marriage ay salamin din po ng katotohanan ito? Ang mag-asawa ay iisa na lamang laman. Hindi dalawang taong may kanya-kanyang goal. Ang pagmamahal na lalaki sa kanyang asawa ay pagmamahal na din po sa kanyang sarili, sapagkat siya ay bahagi na niya. May kulang na sa'yo kung wala siya. Bahagi na niya. Brothers and sisters, marriage mirrors this reality. Husband and wife are not two individuals pursuing separate agendas, but one flesh, joined in covenantal union. To love one's wife is to love oneself because she is part of him. This means that neglecting her is neglecting himself, and harming her is self-inflicted harm. Conversely, nourishing her spiritually, nourishing her emotionally and physically is an act of self-care, because the two are already one. Kamusta ang kaugnayan mo? Hindi sapat. Naibigay ko na sweldo ko, naibigay ko na ang kailangan mo. Ano pa? Hindi po sapat na gayon. Kailan ka huling nagsabi ng mga sweet nothings sa iyong kabiyak? Yung dati mong ginagawa, bakit hindi na? Sabi ko nga, signal dapat sa isang walang pakiramdam na asawa, yung mga pag-ungusap na kagaya nito. Dati-dati kung kumain tayo, isa lang ang pinggan. Sinusubuan kita, sinusubuan mo ko. Dati umiinom tayo sa isang soft drink, 2 straw. Dati linggo-linggo o buwan-buwan, nag-iipon ka para mailabas mo ako. Lahat ng ito ay senyales na napakalayo mo na at napakamanhid mo na. Wala tayong pera, hindi pwedeng walang pera, mga kapatid.
Sabi nga nung kaibigan kong matanda, pag gusto may paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Si Pastor Edgar, yung kaibigan kong matanda. Kamusta ang pakikipag-ugnayan mo? Hanggang sa mainggit na lang ang asawa mo sa iba. Sila naghahawak pa ng kamay. Hinihintay pagka nauuna o naiiwan yung isa. Tayo 1 milya layo. Pag nag-aabot tayo, kailangan kang kasabay para kung ano mangyari sa asawa mo, nandun ka lang. Dahil may isang totoong pangyayari, nasa baliwag na yung lalaki, naiwanan pa sa San Rafael yung asawa, dahil nakasakay na sa sasakyan, hindi niya namalayang naiwanan niya pala yung asawa niya. Please lang, huwag tayong maging ganon ka-naive. Walang pakiramdam. Paul's language of nourish and cherish is striking. To nourish is to provide what is necessary for growth and health. And to cherish is to hold with tender affection and warmth. Amen? Nourish, anong kailangan mo, tutugunan ko. Cherish, yung init ng presensya mo. Buhay ka pa ba? Tao po. Bakit nawala na? Ba't nababaduyan ka? Bitaw naman, nakakahiya. Mahawa ka pa. Tama nga, tumayo lahat ng balahibo ko. My God, nandidiri ka o nahihiya ka. Sa dati-dati, hinahabol-habol mo pa. Lahat ng sabihin niya, utos na gagawin mo. Ano nangyari? Oo, mainam kang provider. Pero ikaw din ba ay mainam na lover? Mangingibig? At sa lahat ng ito mga kapatid, ano ang tugon dapat ng asawang babae? Wala tayo ng maraming panahon at hindi bahagi ng nasasaklawan ng aking pangangaral ngayon, pero may malinaw na tugon. Ephesians 5:22 to 24 at ganun din sa verse 33. May sasummarize natin sa 2 salita. Ang tamang tugon ng asawang babae ay pagpapasakop at paggalang. Bigyan mo ng pagkakataon ng iyong asawa na gampanan ng tungkulin niya. Magpasakop ka at igalang mo siya. At hindi ka passive sa lahat ng ito. Gagawin mo ang lahat upang magampanan niya ng may pagkatagumpay ang tungkuling iniatang sa kanya ng Panginoon. Amen? Hindi yung nasa tomba-tomba ka, entrega, nasa entrega, kulang, more. Anong pwede kong magawa para yung asawa kong malinaw na ginagawa ang lahat para maging mabuting asawa ay magtagumpay. Gusto kong maging pagpapala sa aking asawa. Amen? Mga kapatid, seryoso po ang usapin ng pag-ibig at hindi uubrang pag-aralan ng isang upuan lang. Subalit nawa, ang mga napag-aralan natin ngayon ay maging positibong simula. Ako na po ang unang magagalak sa tuwinang nakikita ko ang bawat isa sa inyo na lalo pang tumitibay sa inyong samahan bilang mag-asawa. Ako rin po ang unang malulungkot at masasaktan kung hindi gayon. Bawat isa sa inyo mga kapatid, sa maniwala kayo sa hindi ay laman ng aming panalangin. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Let's all stand up.